tila ba'y napilitang sambit nito tsaka agad na napaharap sa dalaga. Unti-unti namang nawala ang nakakatakot na ekspresyon sa mukha ni Kuwina at napalitan ng maliwanag at masayang ngiti. Yun naman pala dapat sinabi mo. Nakangiting anito sa kanya. Naiilang na napatingin si Jasper sa babae. Nasa ibabaw ng kantungan niya ang ilang ubas na binigay nito sa kanya habang nagbabalat na naman ng mansanas sa dalaga. Sino ba itong babae? Bakit inayaan nilang may paling na makapasok dito? Paano nilang kung killer talaga ang babae ito? Nag-aalalang tanong ni Jasper sa isipan. Sakto namang napatingin si Kuwina sa kanya. Napangiti ito ng nakakatakot dahilan para gumapang na naman ang kaba sa kanyang dibdib. She's crazy. Sa isip-isip niya. Ang talim naman ang tingin mo sa akin. O eto na, nabalatan ko na yung mansanas o. Kainin mo na. Ha? Ayoko niyan. May kinakain pa ako. Anya sa binata tsaka pinakita ang ubas dito. Ngunit simpleng ngiti lang ang ibinigay ni Kuwina at pinalot na naman siya ng mukha. Ayaw mo? Mas gusto mo atang napalunok si Jasper nang makitang hawak pa rin ng dalaga ang kutsilyo. Manda ka talaga sa akin kapag nakaalis na ako dito. Psycho. Sa isip-isip ni Jasper. Akin na. Banas na sagot niya sa dalaga. Habang kumakain siya ay nananatiling nakatingin si Jasper sa TV sa harapan. Ngunit napansin niya sa kanyang peripheral view na nakatingin pa rin sa kanyang dalaga. Oh, ba't nakatingin ka ha? Pinakain ko naman ah. Tanong nito. Wala. Bawal ka bang tignan? Binabantayan ng akin. Napairap naman si Jasper. Ilang saglit pa nakalipas ay nanatiling pa rin ang tingin ni Kuwina, dahilan para mawala na siya ng pasensya. Pwede ba? Wala ka pang trabaho ah. Talagang tutunganga ka lang dito sa akin? Inis na tanong ng binata sa kanya. Meron. Eh di umalis ka na. Magtrabaho ka na. Wika ni Jasper. Kaya bilisan mo lang tuminom ka na ng gamot para makapasok na ako sa trabaho. Simpleng sagot ni Kuwina. Kumakain pa ako eh. Iinom na lang ako ng gamot mamaya kaya umalis ka na. Masungit pa nitong demand sa kanya. Ngunit sa halip na mainis ang dalaga, may nakapangalong baba pa ito habang nakatingin pa rin sa kanya. Eh di kumain ka pa. Hindi ka ba nakakaintindi ha? Kakain malay ko ba kung anong gagawin mo pag alis ko dito? Nagsabi ako sa mama mo na papainumin kita ng gamot. Hindi mo ba alam na na-trauma na ang lahat ng nurses dito sa ospital dahil sa'yo? Daig mo pang bata kung magtantrums at ayaw uminom ng gamot. Sabat ng dalaga sa kanya. Napairap naman ang binata tsaka inis na kinain ang huling piraso ng mansanas. Wala kang alam sa kung anong pinagdadaanan mo. Kaya wala ka rin karapatan para sabihan ako ng ganyan. Wala naman akong pakialam sa'yo eh, in the first place. Kaya hindi ko rin aalamin yung pinagdadaanan mo. Ang akin lang ay inumin ko na tong gamot para makaalis na rin ako dito. Yun lang. Direktang sabit ng dalaga sa kanya. May namuong inis sa dalaga dahil dito. So kapag ininom ko to, aalis ka na? Oo, aalis na rin ako dahil wala naman akong dahilan para magtagal pa. Simpleng sagot ng dalaga tsaka inabot ng gamot sa kanya. Fine. Promise mo yan ah. Sabit ng binata kaya naman kahit mapait ay nagawa nitong inumin ng gamot na inaabot nito. Napangiwi na lamang siya nang maramdaman ng lasa nito na unti-unting nalalasahan sa kanyang dila habang si Kuwina naman ay napangiti sa kanya. Yun no, iinom din pala eh. Anya ng dalaga tsaka tumayo na. Good boy Jasper, marunong ka rin palang uminom ng gamot eh. Asar ng dalaga. Get off your hands of me. Ito naman, binibiro ka lang eh. O siya, aalis na ako ha. Akin ang remote, bawal ka manood dahil magpapahinga ka. Sambit ng dalaga sabay agaw ng remote. Ha? Sabi mo aalis ka na? Oo, aalis na nga ako. Then why would you close the TV? Nanonood ako oh. Sabi kasi ng mama mo magpahinga ka matapos uminom ng gamot. O siya, alis na ako ha. Alam kong boring dito kaya babalik na lang ako mamaya. Natatawag asar ng dalaga sa kanya. No way! Huwag ka nang babalik dito, baliw! Inis na sambit ng binata. Hindi akalain ni Kuwina na mas mahirap ito alagaan kesa sa kanyang lola. Gayunpaman ay napangiti na lang siya dahil nagawa pa rin niya ang sinabi ng doktor. Pagkatapos niya doon ay dumiretso na rin siya sa trabaho niya ngayong araw. Naku, salamat iha ha. Anya nag-isang guro na tinulungan niyang damputin ang mga gamit na nahulog. Naku, wala po yun. Mag-iingat po kayo.